Magandang umaga sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa umagang ito, mag-a-update lang po tayo no, sa ating 55 days old na ampalaya. So ito na po mga ka-farmers, ang magandang recovery niya. So marami na tayong mga malilit na bunga no, na ating mapapansin, yung mga bunga na ganito kalaki. No, mga ganito mga ka-farmers. So napaka-condition po no sa mga bunga. Ayan. And then sa itaas mga ka-farmers oh. So may mga malalaki na oh. So bukas mga ka-farmers, abangan nyo din no, ang ating harvest sa pang-apat. So yan, tuwang-tuwa ako mga ka-farmers na aking nakita ngayon, dahil sa wakas ay nag-recover na no, ang ating mga ampalaya. Yan mga ka-farmers oh. Tingnan nyo ang bunga. Mapawaw ka na lang mga ka-farmers sa bagong mga bungang naglalabasan. Yan oh, magkasunod lang mga ka-farmers oh. Yan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan mga ka-farmers oh. Yan ang ating makikita. So napakaganda na, kasi marami na po tayong mga napapangsing malilit na bunga. So 55 days yan mga ka-farmers, bukas ang pang-apat natin ang na-harvest. Okay, so sa ating update mga ka-farmers, huwag natin kalimutan kasi may mga baguhan tayong subscriber, mga viewers. Share ko lang dito ang planting distance, hill to hill, simula sa isang puno papunta doon sa isang puno ay 1 metro. Ang rotoro simula dyan papunta dito ay 2.5 meters. So yun po mga ka-farmers ang pagitan natin sa pagtatanim ng ampalaya. Ayan. So ang ating ampalaya mga ka-farmers ay nasa 6,000 to kapin kapuno no, 6 kapin kapuno, 6,000 kapin. Yan, napakalaki ang mga bunga mga ka-farmers oh. So ito bukas pwede na ito ma-harvest. Yan, napakalaki oh. Yan, yun ang bumungad mo. 3 pala ka mga ka-farmers, 1, 2, 3. So yun ang pwede bukas. So ang sunod ito, yung sa gilid oh. Ito, dalawa, yung dalawa. Yan naman, meron pa sa likod oh. Yan, may mga maliliit pa na bunga mga ka-farmers. So abangan nyo lang bukas mga ka-farmers. Siguro estimate natin din hindi na bumaba no sa 1 tonelada ang ating ma-harvest, kasi pang-apat na po siya. So yung pangatlo natin mga ka-farmers, naka 120 tayo. So ang first harvest 390, pangalawa 540, pangatlo 1120. So bukas mga ka-farmers, parang sa tingin ko marami pa, dahil oh ang bunga niya ay napaka ganda at saka napakalaki pa oh. Yan. Yan mga ka-farmers oh. Yan. So marami na siyang pwede i-harvest natin bukas. Sorry, naubo po tayo mga ka-farmers. Ayan ang dahon mga ka-farmers, so napakaganda, apple green no, apple green ang dahon. So dami na itong mga maliit na bunga na kailangan nating ibaba. So magkasunod ng mga bunga mga ka-farmers oh. Mga malilit na bunga, yan, magkatabi lang oh. Yan sa likod, ito, yan 3. Yan sa gilid, yan sa ilalim mga ka-farmers oh. Pwede nating i-harvest. Yan oh. So magkatabi lang no. Then may mga maliliit oh. So yan, napakadami. Dito malaki, sobrang laki nito mga ka-farmers. Yan oh. Mga malalaki na, ito maliit pa, alangan pa. Yan oh. Mayroon pa din sa katabi oh. Hindi natin makita dahil sa kapal ng damo oh. Ilalong ng damo sa dahon. So yan, paparami na ang ating harvest. So 55 days ngayon, and then bukas ang ano. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, may nagtatanong sa atin, tayo po ba'y nagpo-pruning? So mga ka-farmers, noon ay nagpo-pruning pero ngayon ay wala na, kasi ako mismo ang gumagawa ng experiment mga ka-farmers patungkol sa dalawang paraan, pruning at hindi pruning. Alin sa dalawang paraan ay may maraming number of kilo na ating ma-harvest. So dito ko napatunayan mga ka-farmers na magpapadinding tayo
ay doon ang may marami tayong harvest kasi maraming sanga, maraming bunga. Compare sa konti lang ang sanga, konti lang din ang bunga. So depende mga ka-farmer sa inyo kasi kung hindi mo maibigay ang lahat ng mga pangailangan sa tanim mo, i-pruning mo na lang. Pero pag maibigay mo mga ka-farmers ay wag kasi maraming bunga mga ka-farmers ang hindi tayo mag-pruning. Katulad ng nakita nyo, sanga lang ito. Itong dalawang magkatabi sanga. Itong mga ka-farmers sanga lang. So kasi mga ka-farmers kung ano tayo, ang papabungahin natin yung lintunganay lang o mga sanga sa taas. Pero yung dito sa gilid ay wala na. So share ko lang sa inyo mga ka-farmers, ang ating ampalaya, share ko lang, ay may sanga to na mga malalaki galing sa ilalim, 2 hanggang 3 tulad nito. Ito ang principal. Ito mga ka-farmers isa 2. Ito mga sanga na to mga ka-farmers sila. So ito lang ang principal. Okay, so pag putulin natin to, ito lang ang matira. So ito wala. So yung bunga na to ay wala din. So yung mga sanga na galing sa ilalim, malakas din magbigay ng bunga, no? Malakas din magbigay ng bunga. So yun po mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Hindi lang isang bisis, 2 bisis ginawaan ko ng experiment kung alin sa 2 paraan ang may maraming bunga. Doon ko napatunayan na mas maraming bunga ang hindi tayo magbawas ng sanga. Basta, bakit may basta? Kaya lang natin masuportaran mga ka-farmers at maibigay sa ating tanim ang mga pangailangan nila parang magkakabunga ng marami. So yun lang. And then pag magdilig tayo ng fertilizer every week, tapos every week magdagdag kasi dahil paparami ang mga bunga, papadami ang sanga, papalaki ang puno, papataas din ang ng fertilizer. Yan mga ka-farmers, naku, matuwa ka dito mga ka-farmers. Yan, ang daming bunga. Yan, tapos dinibanda ganun din. Yan, sus, napakadami ng bunga mga ka-farmers. Baka sa pang 7-8 natin mga ka-farmers, tonelada na ito. Pero asahan natin to sa susunod, hindi na to bababa no, sa 1 tonelada. Kasi sa pangatlo naka 120 tayo. And then pataas na pataas ang ating ani, no? Sa bawat harvest o pitas natin. Yan, baka laki magkatabi malalaki. Yung mga sanga mga ka-farmers yan, mga bunga, mga malalapad na ang dahon, yan malaki sa ilalim. Yan, daming malilit na bunga mga ka-farmers. So yan, mga bunga na yan sa sanga. So ganito yan nakarami no, ang ating makikitang mga bunga ngayon. So dami pang maliliit mga ka-farmers. Wow, magkatabi lang mga ka-farmers. Yan, daming bunga. So pang ano na bukas mga ka-farmers, pang-4 na. Sa susunod mga ka-farmers meron pa. So yun ang kagandahan mga ka-farmers pag magpapadingding tayo kasi marami tayong maha-harvest sa dingding lang o sa gilid. Kaya subukan yung mga ka-farmers at saka gayahin ninyo ang mga tutorial ko, no, sa pag-aalaga simula sa pagtatanim hanggang sa maging ganito. Marami tayong video mga ka-farmers na kapupulutan po ninyo ng aral. Ayan mga ka-farmers, bungalan ang bunga sa ating ampalaya. Wow, nako, kalating kilo na to mga ka-farmers. Meron pa din yung magkatabi pa yan yan, napagkalaki. Sus, nako, matuwa ka mga ka-farmers. Yan, dito banda pinansin ako din yung mga ka-farmers. Ayan, magkatabi pala. Sus, dito may 6 pala mga ka-farmers. Isa, puros mga malalaki, 2, 3, 4. Yan, napakalaki. Nakakatuwa mga ka-farmers ang bunga sa ating ampalaya. Ayan, nagumpisa pa lang ito mga ka-farmers na namunga sa bandang gitna. Yan so kung saan may mga gumagapang na mga sanga, ayan, may mga dalang bunga din magkasunod. Malaki-laki, maliit-liit, ito maliit. Ayan, dito talbos. Ganun din sa kabila mga ka-farmers, kung saan may sanga, ayan, may mga bunga. So yun ang sinabi ko palagi sa inyo, pag maraming sanga, marami ding bunga. Magkasunod lang sila. Ayan, may mga nasabit pa.
At may bumaliktot kasi ang dulo niya na ano. Yan mga ka-farmers. Ano natin itong mga bunga ibaba. Yan. Tatlo pala sila magkatabi. Yan o. Yan mga ka-farmers. Yung mga bunga ng ganito kalaki mga ka-farmers, yun ang pinakamarami. Yan. Oh, tingnan mo. Ito, magkasabay-sabay ito. Yan. No, yung mga ganito kalaki. Napakadami mga ka-farmers ito. So pag ito nating ma-harvest mga ka-farmers, siguro marami na. Kaya siguro mga 3 hanggang 4 na tonelada. So yan po. So bago tayo magtapos, mega love shout out po sa lahat nating mga viewers, sharer at commentators. So sa inyong lahat. At sa inyong walang sawang pagsuporta, lalo na sa aking mga subscriber. Maraming salamat po. Bye bye and God bless. Thank you.